tapat. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa, dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.
Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay May 16 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan, Paragire. Ako naman si Susan Valdez daw. Sa technical kasama natin ka Aaron Edwin Inong. Sa ulo ng ating mga balita, sa balitang nasyonal, mababang multa sa motorcycle violation, pinirmahan na ng Pangulo. Todo Balita. Court of Appeals, binuhay ang drug case ni De Lima. Todo Balita. Pagtanggal sa K-12 fake news ayon sa Department of Education. Todo Balita. 4 bakbakan sa speaker ng Kamara. Todo Balita. Sa balitang lokal sa bayan ng Asingan, Samahang Nayon Multipurpose Cooperative nabigyan ng refrigerated van mula sa DAR. Todo Balita. Pagkilala sa volunteerism, sinulong ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Larga Pilipinas papadyak sa Agosto 2. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act. Sa ilalim ng Republic Act No. 11235, may 5 araw ang dating may-ari para i-report ang bentahan sa Land Transportation Office at inaatasan nito ang mga bagong may-ari ng motorsiklo na ilipat ang rehistro ng pagmamay-ari sa loob ng 20 araw. Binawasan din ang multa sa mga paglabag tulad ng kawalan ng plaka na mula sa dating 50,000 pesos. Ito ay ibinaba sa 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos ay ginawa na lamang itong 5,000 pesos at hindi na rin maaaring kumpiskahin ang motorsiklo kung may maipakitang rehistro at walang pananagutan ang may-ari. Mula naman sa dating parusa na pagkakakulong o multa ng mula 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos o pareho, ito naman ay ibinaba sa multang hindi nahihigit sa 5,000 pesos. Mas mabilis nang tinatanggal ng Meta ang mga fake news na may kinalaman sa halalan na nagagawa na sa loob lamang ng 1 oras ayon sa Department of Information and Communications Technology. Ang Meta, ang giant tech company na may-ari ng Facebook, Instagram, Messenger at Threads. Pinuri ni DICT Secretary Henry Aguda ang mabilis na pag-takedown ng Meta ng fake news base sa obserbasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na attached agency ng DICT. Ayon sa DICT, malaking improvement ang ginagawa ngayon ng Meta at nananawagan si Aguda na mapagpatuloy pa ito hanggang sa susunod na mga araw dahil sa malaking banta sa lipunan ang fake news. Muling lilitisin ng lower court si dating Senador Laila De Lima matapos ipawalang bisa ng Court of Appeals ang acquittal nito sa kasong droga sa Muntinlupa Regional Trial Court. Sa 12 pahinang desisyon, kinatigan ng 8th Division ng Court of Appeals ang petition for certiorari ng Office of the Solicitor General at binalik ang drug case sa Branch 204 ng Muntinlupa RTC. Binanggit ng Appellate Court sa desisyong isinapubliko nitong Huwebes na nabigo ang Muntinlupa RTC na banggitin ang detalye at mga batas na pinagbasihan sa pagpapawalang sala kay De Lima at sa dati nitong bodyguard na si Ronnie Dayan. Nakabase lang umano ang acquittal sa pagbawi ng testimonya ng testigong si Rafael Lagos.
Ilan sa manabigong gawing umano ng Muntinlupa RTC ay kung ano ang sinabi ni Ragos at binawi ang paratang kay Dilima. Hindi nabanggit ang epekto ng retracted statement sa napatunayan ng prosecution at hindi rin nabanggit kung anong elemento ng krimen ang hindi napatunayan. Ayon naman sa kampo ni Dilima, wala pa silang natatanggap na kopya ng desisyon ng Court of Appeals. Wala pa silang natatanggap na kopya ng decision of Court of Appeals. Tinawag na fake news ng Department of Education ang mga ulat na aalisin na ang K-12 program sa school year 2025-2026. Sa isang social media post kamakalawa ng gabi, mariing pinabulaanan ng Department of Education ang naturang balita. The post circulating on social media about the elimination of the K-12 program in the upcoming school year is fake news, pahayag ng DepEd. Kaugnay nito, nagpaalala rin ang DepEd sa publiko na maging maingat at tiyaking maniniwala lamang sa mga impormasyong mula sa mapagkakatiwalaang sources. Hinikayat din ng DepEd ang mga mamayan na agad na i-report sa kanilang tanggapan ang anumang nagsusulputang fake news na may kinalaman sa basic education. Biglang nag-brown out habang nagsasagawa ng press conference si Energy Secretary Rafael Lotilla nitong Huwebes ng tanghali, May 15. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin sa pagsagot sa mga katanungan ng kalihim. Bumalik ang supply ng kuryente matapos ng 10 minutong gamit ang generator ng Department of Energy. Ayon sa Meralco, agad silang nagpadala ng matauhan sa lugar at tila may problema sa load side facility dahil nakakita ng pumutok na fuse sa gusali ng DOE. Naitala ng Commission on Elections ngayong 2025 ang pinakamataas na voter turnout para sa isang midterm election sa bansa. Ito ang kinumpirma kahapon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa isang pulong balitaan sa Manila Hotel Tent City. Ayon kay Garcia, ang kabuang bilang ng mga bumoto sa katatapos na midterm polls ay nasa 81.65%. Ito na ang pinakamataas na voter turnout para sa isang midterm election sa buong kasaysayan ng COMELEC. Sinabi pa ng COMELEC chairman na ang pagtaas ng voter turnout ay bunsod ng pagdagsa ng mga kabataang botante tulad noong 2022 elections. Tatlong pangalan ang posibleng lumaban kay late Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang Speaker ng Kamara de Representantes sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Ayon sa isang report, lumutang ang pangalan ni Bacolod City Representative Albi Benitez, Nabotas Representative Toby Chanco at Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba na posibleng makalaban ni Romualdez sa speakership. Ang bilyonaryong si Benitez ay babalik sa Kamara matapos magsilbing alkalde ng Bacolod City. Sinasabing siya minamanok ni First Lady Lisa Araneta Marcos, isang kaganapan na senyalis umano ng pagbabago ng alyansa sa inner circle ng Family of First Family. Si Chanco na matagal ang political ally ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay bukas naman sa ideya na maging speaker pero mas gusto ang less messy na transition. Ay sa pang first cousin ng Pangulo na si Barba ay lumutang din ang pangalan bilang potensyal na kandidato sa pagka-speaker sa hanay ng Marcos Black. Binanggit din sa report na sinimulan na kausapin ni Romualdez ang mga bagong halal na kongresista para tumukod na sa muli niyang pagtakbong speaker ng Kamara. Marami naniniwala na siya pa rin na magiging leader ng Kamara sa pagbubukas ng sesyon sa Hulyo. Sa Senado naman, tanggap na Senate President Francis Escudero na labanan ng numero o paramihan ng bilang ang posisyon ng Senate President. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos matanong tungkol sa pahayag ni Presumptive Senator Vicente Tito Soto III tungkol sa posibleng pagpapalit ng liderato ng Senado. Sinang-ayunan ni Escudero ang sinabi ni Soto na tatanggapin nito ang posisyon bilang leader ng Senado kung magkakaroon siya ng numero. Naniniwala si Escudero na dapat munang patapusin ang kasalukuyang 19th Congress sa kapag-usapan ang posibleng pagbabago ng liderato. Nagbakasyon ang 19th Congress mula noong Pebrero at magpapatuloy ang trabaho sa Hunyo 2 bago ang siniday adjournment nitong Hunyo 13. Magbubukas naman ang 20th Congress sa umaga ng Hulyo 28 na susundan ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hapon. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita.
Ang volunteerism ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa pagbuo ng mas malakas na komunidad. Bilang pagkilala dito, isinusulong ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVSCA, katuwang ang Pangasinan State University at iba pang local government units sa lalawigan sa pamamagitan ng volunteer advocacy during Festival Initiative o BADFI. Ang programa ay nagtatayo ng Bayanihan Information Booth sa panahon ng mga pagdiriwang upang maipalaganap ang kamalayan sa volunteerismo. Upang palawakin ang kampanya nito, ang PNVSCA ay nakikipagtulungan din sa mga pribadong individual at organisasyon sa buong bansa. Ginagamit ang BADFI o ng BADFI ang mga pagdiriwang bilang isang plataforma upang isulong ang voluntarismo dahil ang mga kaganapang ito ay nagtitipon ng malaking pulutong at hinikayat ang espiritu ng komunidad, hindi lamang sa panahon ng mga pagdiriwang kundi pati na rin bago at kahit pagtatapos ng mga ito. Mas mapapabilis na ang paghahatid ng mga produkto ng mga magsasaka mula sa Bantog Samahang Nayon Multipurpose Cooperative sa bayan ng Asingan dahil naman sa refrigerated van na ibinigay sa kanila ng Department of Agrarian Reform. Ito ay nasa ilalim ng proyektong Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities or SURE-ARCs. Labis ang pasasalamat ni Chairperson Rolly Mateo Sr. sa DAR sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Conrado Estrella III at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na suportang serbisyo na ibinibigay sa mga magsasakang benepisyaryo ng reformang agraryo. Bukod dito, benepisyaryo din ang Bantog Samahang Nayon Multi-Purpose Cooperative ng Partnership Against Hunger and Poverty Program kung saan isinulong ng Department of Agrarian Reform ang pagdadala ng kanilang dairy products sa mga direktang merkado upang lalo pang mapalago ang kanilang kita at makatulong sa pagsugpo ng kagutuman. Sa bayan ng Bayambang, alisunod sa direktiba ni Mayor Nino Sequiambao, isang pagpupulong ng Interagency Energy Efficiency and Conservation Coordination Council o IAEECC ang ginanap sa Mayor's Conference Room noong May 15 upang talakayin ng Revised Energy Efficiency and Conservation Plan ng LGU Bayambang na nakatuon sa pagpapasya ng pinal na pagkukunan ng pondo para sa implementasyon nito. Bukod dito, iprinisinta rin ang resulta ng energy audit matapos ang isinagawang spot checking ng Department of Energy North Luzon Field Office. Layunin ng pagpupulong na mapaigting ang pagtitipid sa konsumo ng enerhiya ng LGU at may sulong ang mas episyenteng serbisyo nito. Pinangunahan ng pulong ni EEC Officer Engineer Rudy Fer Macaranas ng Municipal Engineering Office. Nagpasalamat si Mayor Leopoldo Batawil sa lahat ng mga PPCRV volunteers na nagsilbi sa lahat ng voting precincts sa kanilang bayan sa bayan ng Lingayen. Samantala, inihayag nito na kanyang ito-turn over sa bagong administration pagdating ng June 30 ang kanilang bayan, ang capital town at ang capital town ng Pangasinan. Kasama na dito, sabi niya, ang mga mamamayan and LGU with all its personnel, all assets, and without any outstanding debt. Ito ang kanyang in-emphasize. Be assured of our continued support for what is best for Lingayen, always, pahayag pa ni Batawil. Si Batawil ay lumaban sa pagkakongresista sa pangalawang distrito ng Pangasinan laban kay incumbent Congressman Marco Huangco pero hindi siya pinalad. Agad na nagpatawag na si re-elected Mayor Bonafé de Vera ng pagpupulong kasamang ma-department head, assistant department head at section chief na lokal na pamahalaan ng Mangaldan kahapon May 15 upang ilatag ang kanyang mga prioridad na programa at mga isusulong na adhikain para sa kanyang ika-4 na termino bilang alkalde ng bayan. Ayon sa Comelec Mangaldan, nagkamit si Mayor Bona ng 32,909 votes mula sa 61,183 rehistradong botante sa Mangaldan. Sentro na mensahe ni Bona sa mga bumubuo ng executive branch ng munisipyo ay ang pagpapaalala ng mas pinatibay at pinabuting pag-serbisyo publiko upang masuklian ang patuloy na tiwalang pinagkakaloob ng mamamayan. Ilan lamang sa planong inihain ng alkalde ang
magpatayo o plano na magpatayo ng isang bagong municipal hall na mas ligtas, hinggit na komportable para sa mga mamamayang dumudulog para sa serbisyo at maging sa makawani ng lokal na pamahalaan. Natuklasan naman ng posibleng banta sa seguridad ang mahinang pagkakagawa ng gusali dahilan upang ito ay isa prioridad. Sa bayan ng Bulinaw, patuloy naman ang paghikayat ng Bulinaw Tourism Office sa lahat ng nag-ooperate ng mga resorts, mga hotels at mga restaurants na sila ay magparehistro sa Department of Tourism. Kamakailan ang Bulinaw Tourism, ang mga empleyado ng Bulinaw Tourism Office, kanilang personal na inihatid ang Department of Tourism Accreditation Certificate and Quality Seal sa ilang mga tourism accommodations. Ito ay karagdagan sa mga nauna na nakakuha ng certification mula sa DOT. Kabilang ang mga tourism facilities na nabigyan o nakatanggap ng accreditation certificate at quality seal ay ang Cordapia Resort, Amps Beach Resort. Kasama rin ang Australasia Resort, ang Rock Garden Hotel Resort and Restaurant, ang Chris Del Mar Resort at Bistro by the Sea at kasama dito ang paalala naman ng Bulinaw Tourism sa lahat naman ng mga turista na merong kinukolekta na 40 pesos. Ito ay environmental users fee at ginagamit sa pagpreserba ng kalinisan, orderliness at ang natural na kagandahan ng mga tourist attractions sa bayan ng Bulinaw. Prinoklama na ng City Board of Canvassers sa mga bagong halal na leader ng lungsod na Alaminos ay sinagawang simpleng seremonya sa Sangguniang Panlungsod Session Hall noong isang araw. Mananatiling ama ng sambayan ng Alaminian si City Mayor Art Brian Celeste na unopposed sa kauna-unahang pagkakataon at ang magbabalik serbisyo publiko na si City Vice Mayor Jose Antonio Miguel Perez. Magiging kaagapay nila sa paghatid ng dekalidad na serbisyo, pagkalinga sa bawat Alaminian, pagtataguyod ng ginhawa sa pamamagitan ng mga programa, proyekto at serbisyo na ibaba at ihatid sa lahat ng barangay at sa pagsulong ng tuloy-tuloy na pagunlad ng lungsod. Sina incumbent City Vice Mayor at City Councilor-elect John Marion Fontelera, City Councilors-elect Apple Bakay Tolentino, Tonton Humilde, Oscar Boling, Raul Bakay, Walter Makaiba, Dalia De Leon, Nicole Dison Sison, Verna Rabago at Cirilo Rado. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Higit sa 10,000 na siklista ang inaasahang lalahok sa Larga Pilipinas na maglalatag ng isang 6-stage race na magsisimula sa August 2 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ito naman ay magtatapos sa August 7 sa Baguio City. Una at huling idinaos ang Larga Pilipinas noong 2018 na inilarga sa EDSA at Marikina kung saan umabot sa 10,000 ang sumali. Hanggang 10 professional teams muna ang tatanggapin ng Larga Pilipinas ayon kay Chairman Attorney Freud Daico. Sumanya ko buwan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani para gire. Ang oras po natin alas 5:24 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of tens. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 ng umaga sa pangalawang bahagi po ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragiran. At Susan Valdez daw. Congratulations po sa mga sumweldo kahapon. Ganun. And congratulations kay Joyce Romero. Ayun. Galing. Congrats Talagang, Joyce. Yung paghanga ko talaga, grabe. Kasi nga, ang tagalan niya nag-graduate, diba? So, kumbaga sa kinalawang na. Yung iba-iba yung fresh graduate kasi na marami, alam mo pa yung mga pinag-aralan mo. Ito matagal na siyang matagal na siyang nag-graduate. Tagal na rin siyang kinukumbinsing mag-exam. Kaya lang nung umuwi nga siya sa Amerika, so nakita niya yung importance din talaga ng ng registered nurse ka. Kaya umuwi siya para mag-exam, para mag-review. So, yun. Positive sila napapasa siya eh. Pumasa nga. So, yun. Pumasa nga. Kaya parang, at alam mo, naiwan daw siya, napagsaran siya ng review center. So, na-closean siya pala. Na-closean siya ng review center. Kaya self-review na lang siya. Pero, one hit. Galing. Galing. Congrats, Joyce. So, pupunta na siya ng Amerika para naman doon na mag-exam ng yung in-exam nila doon? NCLEX yata. NCLEX. And belated happy birthday din kay Kisha naman na nag-celebrate ng kanyang kaarawan noong 15. Ay, 14 pala. Kasi akala ko, Wednesday. Ang alam ko kasi 15 birthday niya yung pala 14. 14 kita yung birthday ko. Yan. Belated happy birthday. Dami pa magbe-birthday na Ngayon 15 naman, kahapon, si Buena Fe Aquino. Oo. Yeah. Si Madam Violet ng media. Niya. Marami pang itong 21, marami pa ang magbe-birthday. Congratulations din sa tatlong babatas mula sa lalawigan ng Pangasinan. Siyempre, nung kasama po dyan, Congressman Christopher De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan, Congressman Art Celeste ng 1st District, at Congressman Ramon Gico Jr. ng 5th District dahil batas na yung kanilang panukala. Ito na yung Republic Act 12203 na tinataas yung bed capacity ng Region 1 Medical Center, tinataas sa 1,500. So, nakalagay sa Republic Act 12203, nakapaloob dito yung pagtaas nga ng capacity ng Region 1 Medical Center mula sa 600 ay magiging 1,500 na dahil sa pagsusumikap nga ni Congressman Christopher De Venecia na ikampyon ang nasabing batas. Matagal na po nating naririnig yan at eto nga bago siya mag-bow out dahil third term na po niya ni Congressman Christopher De Venecia, eto yung regalo naman sa kanya na isabatas yung kanilang panukala. So, ibig sabihin, mas maraming pasyente ang maaaring mapaglingkuran ng Region 1 Medical Center at sabi nga po ito ay malaking tagumpay para sa mga Pangasinense dahil patuloy na itataguyod ang mas makatao, mas maayos at mas abot kayang healthcare para sa lahat. Yan yung sinasabi ni Ating na joint authorship ni na Congressman, yan tatlong Congressman Celeste, Congressman De Venecia, tsaka ni Congressman Gico. Pero yung kasing batas na nagtataas naman from 300 ba to 150 o from 150 to 600, hindi pa rin siya hindi pa rin siya kumpleto, hindi pa rin siya nagiging 600. So 1.5 na ngayon. Hopefully sana dumami na at lumaki na talaga. Kasi laki naman niya pero kukunti lang yung bed capacity niya. At sana dagdagan nilang beds yung
Pang-hirap. indigent. Pang indigent. Hindi yung pang private kasi marami Oo. ng Private hospitals. Private hospitals Dami sa ng Dagupan. merong ilang buwan ng operational yung andun dito sa may Divinesia, Case. Old Divinesia. Tapos operational na rin yung bago dun sa Binmali. Malaki yan ha. Ano pangalan nun? May Pangasinan siya. Pero malaki po yun. Para Tapos, medical ano din siya, medical. Oo, tapos everywhere, ang dami pong pinapatay yung mga private hospital. So tama po yun, sana ang damihan yung ward para naman sa mga indigent. Nakita yung importansya ng hospital nung nagkaroon ng pandemic. Pero yan, kahit nag-aano pa rin yan, kulang pa rin kasi yung ilan ba yung population ng ilan ang population ng lalawigan. At saka kapag ganyan At ng saka rin hospital, yung uno. kapag ganyan hospital, hindi lang, halimbawa, Dagupan, hindi lang mga taga-Dagupan na cater nito, kahit nga mga taga-ibang bayan, minsan napupunta pa rito. Katulad din ng yung mga sa Baguio, taga-Dagupan, pupunta pa ng Baguio, pupunta pa ng Aguo, ganon, nagki-criss-cross sila ng pupuntahang mga hospital. At yun din, ang target po ng provincial government sa pamumuno po ni Governor Monmon Gico III ay gawing 20 ang hospital dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Yung 20 na yan, hindi yan imposible para kay Governor. Kapag ka sinabi nun, siguro meron na siya mga nakausap o kaya tsaka napag-aralan na niyang maigi. Oo, siguro kasi plano natin pero yun baka mamaya ongoing na yung 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 proseso tapos magtatawag na yun ng groundbreaking. Oo. Ang talaga hahanga ka talaga, ma-amaze ka, parang plano nating magkaroon ng sariling tertiary school ang Pangasinan. Yung pala nakapaano na, planchado na. Oo, tertiary. Diba? Bigla na lang, ayan, nailatag na. Last year, nailatag. Kasi sinasabi nilang magtatayo tayo ng sarili nating para lang, parang wala lang, di ba? Parang in Pasig lang, kung minsan yung parang naisip lang. Pero yung pala, yung mga kailangang ilakad sa Commission on Higher Education, kasi kailangan po yung i-offer na kurso, aprobado po yan ng CHED. Ayun pala, naayos na lahat. Maproseso yan kasi pati yung canteen, library, lahat ng aspeto yan, parang kung sa library, iba yung kausap. Iba rin yung kausap. Basta maraming mabusisi, pero, ayan, walang mabusisi. Walang imposible sa busisi. Tsaka yung sinabi niya, magtatayo tayo ng campus sa Umingan, sa San Carlos, at tsaka may mga may sa mga Eastern yata, parang hindi na kasi magpapatayo ng kolehiyo ang LGU Alaminos. Sabi niya, magpapatayo tayo ng campus sa nakabili na ng lupa para sa Umingan. So, ganun po kabilis bago ibigkas ni Governor Gico yung kanyang mga gustong gawin, ay planchado na yung mga dapat ayusin. So, congratulations sa lahat ng mga Pangasinense. Yung nga sinasabi nga ni Congressman Marco Juanco, yung sa paglipad ko mula sa Lingayen, papunta ng Sison, papunta ng Bayangbang, papunta na kung saan siya pupunta, nakikita nga niya sa baba. Di ba dati nung una, nung si Governor, nung lumilipad siya, nakikita niya yung sitwasyon ng mga lupa, uka-uka, na mga ilog. Tsaka may mga bundok na brown. Na kalbo, mga ganon. Ito naman si Congressman Mark, nakita niya yung mga malalaking proyekto na hindi pa ina-anunsyo kasi hindi pa tapos. So, para i-anunsyo lang yung siguro pag malapit na matapos. Yan. Pero, while ongoing, tahimik di ba? Pag binanggit mo, ongoing na siya. Parang gano'n, di ba? Parang akala mo hindi. Gugulat ka talaga. Parang yung kailan ba nag-umpisa itong reflecting pool? Ayan, nakapag-cover pa tayo dun sa groundbreaking. Meron na siyang test run. At gabi-gabi, siniswitch pa rin hanggang ngayon. Kasi yung one time na trinay ko, yung pupunta sana ako sa Alaminos, kaso ulan na, pumunta ako dun sa, yung first day ng Provincial Board of Canvassers dun sa Kapitolyo. Punta ako para tignan, para nag-garbismet, pero maganda siya. So parang ganyan, last year lang, pero ito meron na siyang, may nakikita na ang ating mga kababayan. So yung mga puna, yung puna okay lang, pero yung batikos ay
masyado silang negative na gusto nilang mag-fail yung proyekto. Pero yun po na, okay lang po yun. Ayan, yung ating mga kababayan na, yun pa lang ha, mababa pa lang na. Hindi pa siya nagda-dance. Oo, hindi pa nagda-dance. Ano pa lang, maliit na fountain pa lang pero deeply appreciated na ng ating mga kababayan. How much more kung fully operational na yon? Di ba pag nagpupunta tayo ng vegan, meron talagang oras talaga na mapapanood mo, yun talaga yung pinanunood lang. Parang ganon yung itong mga dancing fountain na to. Ito, kung dancing fountain na siya, meron pa nagre-reflect. Kung ano man yung magre-reflect niya, yun ang aabangan natin. Pero sabi nga ni Governor doon sa interview natin sa kanya, binatikos nila ako doon sa punong kahoy na pinutol, pero parang Lingayen ito, nakita ng mga taga-Lingayen yung ganda ng proyekto kasi sabi niya noong unang takbo niya mababa yung turnout ng mababa siya doon sa bayan ng Lingayen, pero ngayon iba, sabi niya gano'n. So mismo mga taga-Lingayen ang nakakita doon sa kanya ginagawa, lalo na siguro kapag talagang yung pagtagal pa ni Governor diyan, makita po natin yung anong tawag niya, Mecca of the North na para o Singapore. Singapore of the North. Singapore of the North, parang ganon. O di it will be Little Singapore. So kompleto diyan. Kumbaga sa isang doon sa complex andun na lahat, may convention center, andun yung building kung saan andun na yung mga main provincial government offices and most likely national government offices. Meron pang hotel na makakadagdag sa mga accommodations na meron na ng Lingayen. At saka yung plano doon, may iikot-ikot doon na jeepneys na shuttle service parang sa CCP complex. May shuttle service doon eh. Hindi ko alam kung hanggang ngayon meron 'yon. Kasi nung nag-work ka doon, merong shuttle service. Ito yung mga yung maliliit na Ford Fiera noon. Parang from Vito Cruz, ikot-ikot lang siya doon. Na magagamit ng mga kasi sigurado marami nang pupunta doon dahil siyempre nandun yung mga building, andun yung trabaho. So, yun yung yung tinatawag na economic activities. Domino effect. Yan, kikita lahat yan. Sigurado marami itong tatayo na naman dyan ng mga restaurant. Restaurants at saka yung trabaho. Homestay, accommodation. Tsaka yung inaasahan na magkakaroon ng permanenteng trabaho, yung mga tao, yun yung mga naasahan po natin na mangyayari dyan. So, yung priority project sa susunod na 3 taon, inilatag na nga po nung interview natin sa kanya, si Governor, iba yung nabasa ko. Pero yung pagpapasalamat po ni Governor Monmon Gico III, sabi po niya, maraming salamat sa mga minamahal kong kababayan sa inyong tiwala at walang sawang suporta. Sama-sama nating ipagpatuloy ang galing ng Pangasinan. True, yung kanyang mensahe. Ayan. Pero dito sa nabasa ko rin yung si ninong mo, na kumpare ko naman. Ninong John. Na kumpare ko naman, pero naya akong tawagin kumpare. Mayor. Yan. Nawala rin yung babasahin ko. Magbe-break muna po tayo mga kaibigan. Ang oras ay 5:39 na po ng umaga. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mga kagwanzon,
Ready na ba kayo sa much bigger and even better Guanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Calasiao, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Guanzon bilang pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four, Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments, kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Guanzon Bulilit 2025, Miss Guanzon Festival 2025 Biker Babe, at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Guanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Guanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Guanzon tayo. Tara G, at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Guanzon Festival 2025. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meets si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ud panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan sa Todo Balita. Okay, oras po natin, alas 5:42 na po ng umaga. Kahapon ba 'yon? Bango nang niluluto sa baba. Mm-hmm. Kaya masarap po ang luto dito sa Bedbox Hotel. Try po ninyo. Ano yung kinain natin nung Lumi. Pero Overload. Bumalik ako nung hapon. Meron din silang Jollibee pala 'yon. Meron din silang palabok chicken. Chicken palabok. Anong palabok chicken? Meron din silang chicken palabok. Sarap din. Sarap din. At mura din. O, diba? At saka yung pinaka-the best po na... yung chicken nila parang Jollibee. Yung lasa. Pinaka-the best na... Ano na yun? Kare-kare. Kare-kare. Matitikman nyo po dito sa dito sa Bedbox. Kasi kami nakatikim na sa iba't ibang mga restaurant at hotel. Pinaka-the best talaga ang kare-kare ng Bedbox. Ayan. Kami rin mamaya siguradong fiesta to. Itong pupuntahan ko. Balkot. Ewan ko, hindi pa ako yung grupo ngayon wala pang balkutan. Ay, pero meron kami pupuntahan pala. O, di ba? Yung supposed to be para sa presidente. Oo nga. Fiesta din yun. Fiesta din yun. Pero ito talaga, fiesta talaga itong Kasi kung 13 kami, 15 kami. 15 putahe. Pero pa yung dadali ni DC, at saka siguro mas mga 20 putahe. Kaya talagang fiesta talaga to. Talaga. Mahihinang kumain. Oo nga. Pero, kailangan makapagdala ng plastic. Malalakas. Oo, Diyos ko dahil. Ganyan naman talaga, hindi dapat sinasayang yung pagkain. Okay, programa sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at turismo ang paigtingin sa ikalawang termino ni Governor Gico. Ayan,
pagpapaigting sa mga programa sa edukasyon, infrastruktura at turismo. Yun daw yung sentro ng kanyang termino. Ikalawang termino ni Governor Gico. Sa unang termino ni Governor Gico, matagumpay na naitatag ang Pangasinan Polytechnic College sa Lingayen. Kaugnay nito sa kanyang ikalawang termino, plano niyang itayo ang karagdagang PPC campus sa Mingan at Bugalyon. Ipagpapatuloy din ang pagpapabuti ng mga ospital at tuloy-tuloy na pagsulong sa Pangasinan Government Unified Incentives for Medical Consultation or e-consulta at saka yung e-consulta. So focus din ng proyekto sa infrastruktura kabilang ang patuloy na Capital Complex Redevelopment Project. Ito yung pinag-usapan natin kanina, Capital Complex Redevelopment Project. So sabi niya, magtiwala lang po kayo. Magtiwala lang po tayo sa ating mga mithiin at mga programa pa para sa minamahal nating probinsya ng Pangasinan. Payag ni Governor Gico matapos yung opisyal na proklamasyon ng Provincial Board of Canvassers sa kanyang pagkakapanalo bilang governor ng 2025 elections noong May 13. So kasama po niyan dumalo ang kanyang may bahay na si First Lady Maan Gico na talagang hindi naman mukhang na-stress. Pretty pa rin kahit Beautiful. Ganda niya. Ganda niya. Mas maganda siya nung wala na siyang less makeup. Oo, pag maganda talaga maganda. Yan, yung iba gumaganda dahil sa TikTok. filter, no? Pero kung nakikita doon ang ganda-ganda niya. Masyadong makinis yung mukha. Wala na para siyang ano yung tawag doon? Glass, oo. Glass face. TikTok na ng TikTok para gumanda. Ayan, sinaksihan dito ng, ayun nga, nandun din si kanya nanay si Dr. Arlene Grace Gico, ama ni 50 si Congressman Ramon Monching Gico III, Jr. at kapatid na si Binalonan Mayor Ronald Gico IV. Puro sila Ramon, Meron lahat Ramon. At saka siyempre, mga supporters niya na pagdating pa lang talagang hiyawan na yung mga empleyado. Okay. Mga kaibigan, nilinaw nga po, ulitin lang po natin yung balita kanina. At yun din yung sinabi po, nakausap natin si Sir Willie Gabe, ang principal ng Dagupan City National High School. Tuloy-tuloy po ang senior high school. May konting pagbabago lang, may changes, pero tuloy-tuloy po yon. Hindi totoo na kakancel na, tatanggalin ang senior high school. Sa kasalukuyan nga ay nag-start na yung summer pangalan nito program para naman dun sa mga estudyante na kailangan remedial class. Kailangan nila ito para naman sila ay makaakyat sa susunod na baitang. Samantala, abala pa rin lalong abala ngayon ulit sa ibang aspeto ang Department of Education Region 1 dahil itong Mayo sa mga susunod na linggo gaganapin na ang parehong sa Ilocos Region gaganapin po ito National Schools Press Conference national ito NSPC at NFOT, National Festival of Talent. Gaganapin yan sa Ilocos Sur. Samantala, I think 24 naman mag-i-start yung palarong pambansa sa Ilocos Norte. Etong parehong sa Mayo po yan. Kaya kung nakabakasyon, ang majority ng mga teachers dahil bakasyon nga, at yan, sila, parang yung inumpisahan nung siya ay secretary ng DepEd, si Vice President Sara Duterte, na yung bakasyon nila nung last year, ito po yung hindi sila pwedeng distorbohin sa kanilang bakasyon. Although sa ngayon, merong konti na talagang kailangan naman nila ayusin yung kanilang mga tapusing reports. Ang busy lang ngayon, kasama sa mga busy lang ngayon, ay yung mga coaches and mga ibang technical staff mula sa DepEd na kasama dun sa palarong pambansa, sa representing Region 1, at saka dun sa NFOT. But the rest, talaga bakasyon. Ayan, basahin din natin yung pasasalamat. Actually, hindi pala si Mayor Jan ang si incoming Mayor-elect Jan Celeste ang sumulat dito. Sabi, "Good morning, bayan ng Agno.
Isa ako sa 10,293 na naniwala, tumindig at sumuporta saan man magtungo. Ikaw ang kasama, may Mayor John Celeste. Ang laban mo ay laban rin namin. Ito na ang bagong pag-asa at pagbabago tungo sa pagangat ng bayan nating Agno. Para sa amin, ikaw na ang sagot sa mga kakulangan sa ating bayan dahil mula gobernador, vice-gobernador, congressman at 2 board member, tayo ang nagwagi. Uy, nanalo sila lahat. Alam naman natin na hindi sapat ang pondo ng ating munisipyo para sa mga proyektong inyong inilatag ng kampanya, ngunit andyan ang ating mga kalyado sa itaas na nagwagi para sumuporta at tutulong sa inyo para sa magandang plano dito sa ating bayan ng Agno. Nagbunga ang ating mga pinaghirapan, pagod at sakripisyo. Last na po ito, hindi lang po kasi ako makamove on sa ating pagkapanalo. Hindi lang serbisyong kailangan ng ating bayan, kundi serbisyong may progreso para sa bayan ng Agno. Tapos, all caps, may respeto at takot sa Diyos ang mayor namin. Very proud true. sila dun sa kanilang At ang mayor. ang galing po dahil napakagaling talaga ng napili yung mayor diyan sa Agno. Meron yung bahagi na malalim yung kanilang ilog. Meron yung mga lugar naman na walang tubig para sa mga sa kanilang bukirin. Perfect. Ang kanilang yung kanilang napili ay engineer specialista pagdating sa ganyan. So yan nga po si Engineer John Celeste. Yung pasasalamat din ng Team Resuello ng San Carlos City sa kanilang mga kababayan dahil re-elected nga, medyo parang mas matindi yung laban na to ni Mayor Julier Resuello. Silang magkapatid. Re-elected si Mayor Julier Resuello, tumakbo sila under NP, Nationalista Party, at si Vice Mayor Jose Resbogs Resuello. Yung kanilang mga councilor re-elected itong mga to, Councilor Samuel Baniqued, Christian Cancino, Eduardo Garcia, Carmina Paningbatan Resuello, June Banaag, Winston Millora, at Karen Frias. Ang bago naman na magiging miyembro ng kanilang sangguniang panlungsod, magbabalik si Councilor-elect Elpidio Fermin Jr., Nick Cano, at saka George Kalugay. I think itong Nick Cano, itong yung kaibigan ni na Kuyang Leo Quaton. Ayan, si Nick Cano. Ito yung na-meet natin dyan sa May Silverios. So, congratulations sa lahat. At ang nakapag-score ng 10-0, ibig sabihin buong line-up, elected ay yung team naman, Team Karamat. Karamat Makanlalay dyan sa Kalasyaw. Kaya dito sa hindi pala, merong isa dito sa Dagupan. Pero laki kasi ng factor nung yung sa Iglesia vote. Pero dito, since nasa Dagupan na rin lang tayo, basahin lang natin ito. Ang ganda, sabing ganon, good evening, good evening, Mayor Brian Lim. I know it's unlikely that you'll be able to read this, but if by any chance you do, I just want to let you know that I am one of the thousands of Dagupeños who voted for you with or without the money. Since your term ended, I've noticed that many businesses in the town proper have closed. Dagupan has become more polluted, hotter, and sadly, less vibrant. Most establishments are no longer in the city center. They've moved to the Venetia. It feels like the heart of the city has shifted, and we truly miss the progress and order we once had under your leadership. Please don't give up on Dagupan. We hope you will run again. We are thirsty for progress and real change. Rest assured, our support for you has never wavered. We will continue to stand by you and fight for you, just as we hope you will continue to fight for us. May God bless you and your family always. You remain our mayor in our hearts, and we pray for more blessings and strength for you. Many of us still believe in your leadership. We pray that in the next election, more people will see beyond money and choose good, honest governance.
Please give hope to the Dagupeños once more. We are still here and we will be with you even stronger in the next election. Thank you, sir, and more power to you. Ayan. Baka, tagus sa puso. True. Dapat nga mabasa niya. Sabi niya, baka hindi mo mabasa, pero sana mabasa mo. Kwanto, sikin. Ito yung mga tunay na mga nagbam. Ito, nakita mo yung tunay na, ito yung very proud ka na merong ganitong karaming boto na ang maririnig mo sa kanila, kasi kahit sa palengke, maririnig mo, ang gano ang gapi pakurong. Ayan, yun yung maririnig mo. Yung very proud na, ang gano ang gapi kwarta. Na yan naman yung gustong umpisahang maibalik ng Team Life. Na sana, dito sa Dagupan, magkaroon na ng yung tuluyan ng maging kasi yan talaga ang wini-wish nila kasi sinimulan na nila Yan, kasi kung talagang lalaban sila, may pera naman ang mga limin nga lang hard-earned money. Talagang ayaw din naman nilang isugal din naman yung para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Pero yun na tingin natin Pero kung lalaban sila, kaya nila lumaban. Kung talagang waldasan din ng pera, may pera naman sila. Pero ang gusto nila ma-stop na itong ganitong klasing uri ng eleksyon dito sa Dagupan na ang naghahari ay salapi. Tama. Ay nako. Pero ngayon lang natin narinig dito sa Dagupan na binoto ko. Ang ganong gapi kwarta, ang ganong gapi pakurong. Doon nga sa amin talaga hindi nga dumating nga yung mga asin, suka, toyo, hindi nakarating. Aga kimurong. At saka yung 2020 na yan. Wala. Katawan 2020 na nga lang hinarang pa. hinaharang pa sila, pero sila libre lang. At kaya nakakatuwa na narinig, ang ganong kapikwarta, bimboto kira. Yan. Pero madami niya na. Na talagang sinasabi nga nilang may dignidad na Ito, nababasahin lang po natin yung sa Facebook page naman ng Sangguniang Palalawigan, Pangasinan. Pangalan po ng kanilang Facebook page, Sangguniang Palalawigan, Pangasinan. Pangasinenses have spoken, excellence continues. O, di ba? Continuing the era of first times. Termino po yan ni Governor Gico. At narinig po natin yan nung kanyang State of the Province of Address. Era of first times, Governor Ramon Gico III is set to make new groundbreaking projects that will catapult the stature of the province. With his re-election as its undefeated governor, Governor Gico is committed to continue his transformative leadership that gives premium to education, healthcare, infra, and many more sustainable programs. Also rising at the top with an unprecedented landslide, more than 1 million yung kanyang nakuha. Landslide victory, Vice Governor Mark Ronald Lambino once again won the hearts of Pangasinenses with over 1 million of votes, an achievement that marks the first time in Pangasinan's political history. First time talaga yan kasi Sanggunian na to yung nag-post, Sangguniang Palalawigan. Siyempre sila, kabisado nila yung mga records ng mga nanalo na Vice Governor. This an achievement that marks the first time in Pangasinan's political history. This overwhelming support has not only solidified his position as a great leader, but also demonstrates the unwavering trust and confidence of the people of Pangasinan have in his leadership. Plus, syempre, re-elected po yung mga tumakbo for re-election. Ilan sila? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ang tumakbo for re-election. Panalo po sila lahat. Kasi yung sa 6th District, graduate yung dalawa. Yung sa 5th District, gagraduate din si board member pangalan Chinky. Ayan, gagraduate din po siya, tumakbo siyang vice mayor pero hindi pinalad. Pero last term na rin po niya yon. So magkakaroon ng 3 na bagong members ng Sangguniang Palalawigan. Ayan, so paubos na po yung oras natin. Good morning. Mirna Tejada Esteves, Jeric Oviedo, Roberto Nimer, Gaheto Emasa Landingin, Benjamin, Josilia de Mateo, Carlito Bandong, Tesi Ake, Oscar de Lormente, Gloria Sanchez Maramba, Preciosa de la Cruz,
Manolito Mondero. And good morning kay Kagawad Esteves. Saka kay Kuya Benji, tsaka kay Madam Rose Kem. At kay Chicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. At saka si Sis Elizabeth Samson. Good morning. Congratulations ulit kay Joyce Caparas. Wala na pong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo. Susunod agad early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyan ang inyong nakasama sa technical side. Si Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragiria. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3, dito ako bilib. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 6 o'clock. That time check was brought to you by MX3. MX3, dito ako bilib. Exodo, Kabanata 18, versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50, at 10-10. Ang mabuting balita ay